Okay? Apat na Duterte vloggers, ayan na nga po, hahanapin na. Okay? Apat na Duterte vloggers ay hahanapin na. Kasi po, kinontempt na sila. Kinontempt ng kahapon ng Kongreso. Sila po ay hahanapin na. General Torre ng PNP, gumagalaw na, gagalaw na ho tungkol sa paghahanap na yan. Ang lupit talagang sulo. Pati hindi nga ito. Nangyayari talagang naglaglagan sila at puro sabit na ang inaabot nila. Andali nasa na yung video. Pakinggan natin pero ina-identify lang naman ho yung mga pangalan. Prof. Ana. Tapos tuloy-tuloy. Ana. Lee? Okay. Ayan Yung naka-red, hindi ko po kilala. Ayan po yan Yung katabi po ng Kita nyo? naka-red, si Atty. Harry Roque. Yung nakatayo pong naka-black, si Daniel Long. Yung naka-green na nakatayo, hindi ko po kilala. Ayan pinangalanan lahat. Yung naka-green, si Pam. Yung katabi ni Pam, hindi ko po kilala. And then yung pong nakaupo sa right, si Mr. Abines. Ito yung ni-rate ni Torres, Mr. si Abines. Hindi ko po kilala. Then si Attorney Glenn Chong and si Doc Badoy. So, ang na-identify po dito, Dr. Badoy, Vic Rodriguez, si Ana Oy, yung political analyst daw, si Sasot, at saka itong testigo, tapos si Joe Cruz, yung babae ring bumabanat kay Babante, at saka nga itong si Abines, yung to po yung ni-raid ni General Torres na si IDG sa Cebu, si Glenn Chong, si Roque, at yung iba pa. Ganyan po. Yan yung grupong yan. Sila pala yung kasama sa meeting para ipakalat ang fake pulburon video ni PBBM. Hayan na nga po at huhulihin na po itong mga vlogger na ito. Itong apat, si Sasot, si Jeffrey Celis, si Badoy, at si Mark Lopez. Alam ko si Sasot at si Jeff Celis wala na po rito sa ating bansa. Etong si Badoy, sabi, nasa Hong Kong daw. Tingnan natin kung talaga nasa Hong Kong. Kasi nung pauwi po ako nung last year, nung pumunta po kami ng Hong Kong, ay nakasabay ko sa aeroplano yan at umuwi na yan. Siguro nagpapabalik-balik siya sa Hong Kong dahil meron silang siguro ginagawang pangangampanya doon para kay Kibulok. Ngayon po, etong Mark Lopez, naglabas ito ng foul na na opinion. Naglabas siya ng opinion sa ginaganap na TRICOM, 'di ba? Hindi po pwede 'yon ayon sa rules ng House of Representatives. Ngayon, ito po ang maganda rito. Si Kibulok nahuli ni General Torre. Etong si Digong na ipakulong ni General Torre doon sa ICC. Ngayon, etong si Badoy, kapag ito'y umuwi, sigurado ko may nakaabang na rito sa NAIA para ito ay hulihin. At etong si Mark Lopez, tingin ko ay minomonitor na mga galaw nito at anytime soon ay tsak po na mahuhuli na rin to. Walang hindi kayang hulihin si General Torre. Actually, utos lang naman mula sa taas ang hinihintay ni General Torre. So kapag nag-utos ang House of Representatives, humiling ng tulong sa PNP, kanila pong kumbaga ay lalapitan si General Torre para ito ang mamuno at humuli dito po kay Mark Lopez at dito kay Badoy. Si Jeff Celis, hindi ko alam kung saan bansa nagpunta pero tingin ko magtatago na. Alam ko kumakandidato din to Alam ko isa to sa mga nominee para sa isang party list. Etong si Saso, tingin ko hindi na rin to magpapakita rito sa Pilipinas katulad ni Harry Roque, pero ewan natin kung mayaman ba tong si Sasot para makapagtago doon sa China. Siguro hanggat humihimod siya ng tumbong ng mga Chekwa ay baka doon lang siya magtatago sa China. Pero etong dalawa, si Sasot at etong si Badoy at si Mark Lopez ay medyo baka eto po ay
kumbaga mahuli kung sakali na umuwi si Badoy at itong si Mark Lopez ay baka nga po mahanap na ang kanyang kinaroroonan. Ngayon, diyan po sa video o diyan sa sinabi ni Sir Mike Abe, na-identify itong si Vic Rodriguez na kasama po sa meeting sa Hong Kong patungkol daw po ito sa ilalabas na Polvoron video. Nakakadismaya si si Vic Rodriguez. Binababa niya yung level niya sa alam mo yung sobrang baba, no? Hindi ko lubos maisip na sobrang bitter siya porque sinibak siya ni PBBM sa kanyang pwesto dahil nga po siguro baka merong nabuking si PBBM, hindi nagustuhan ni PBBM ang performance nito at etong si Vic Rodriguez ay baka merong ginawang katarantaduan kaya siguro tinanggal. Ngayon, umabot sa punto na makikisama siya dito sa grupo na maglalabas ng Polvoron video. 'Di ba parang napaka-desperado po ng galawan nitong mga taong 'to. Tignan natin kung hanggang saan sila aabutin dito sa kanilang mga paninira kay PBBM. Eto pa po yung video. Apat na Duterte vloggers ay huhulihin na. General Torre gagalaw na dahil sila ang inatasan. PNP ang huhuli. CIDG under General Torre. Ang kapopromote lang ng Major General. Sila yung huhuli. Sino-sino ito? Okay? Sasasot. Okay? Eric Celis. Ito yung si Ka-Eric. Yung taga-SMNI na fake news. At saka si Loren Badoy. Si Loren Badoy. Si Badoy. Yung tatlong yan. Ang unang kinontempt dahil talagang 4 na hearing na hindi siya dumalo sa TRICOM meeting. Pang-4 na kinontempt nila ay si Mark Lopez. Ito yung nagsabi na ang Pilipinas ay gumagamit din ng water cannon doon sa nakaraang hearing. Pero kahapon, hindi rin siya dumating. Pero pagkatapos pala ng hearing noong nakaraan, may sinulat siya na violation sa rules ng Kongreso. Kaya nag-motion si Congressman Paduano, kinontempt. Again, kinontempt na. Makukulong ng 10 days si Mark Lopez dahil sa kanyang pagbatikos sa komite. At si Sasot, Eric Celis, si Badoy, ay hahanapin na. Hahanapin na actually sila lahat. Si Banat Bay, ito yung Byron Cristobal. Alam mo yung Cristobal family, may kilala akong Cristobal, malilinis ang pangalan, nasisira sa pangalan ito ni Banat Bay. Okay? Si Banat Bay, supwena na ang aabuti niya. Dahil hindi rin siya dumarating. Hindi pa siya kinokontempt, pero sinusupwena siya. Next time, pag hindi pa dumating, aarestuhin na rin siya. At yung iba pa. So, lahat, DDS vlogger, nagkawindang-windang na sila. Lahat, DDS supporters, ang naiipit na sa kasalukuyan. Bakit sila? Kasi sa kanila nang galing ang matinding paninira laban sa mga congressman, laban sa gobyerno, at yung pinaniniwalaan ng marami, fake news, fake video, fake picture, lahat fake ang galawan. Ayan po ang malinaw na lumalabas sa public hearing kahapon. Ang lupit, ang tindi nitong mga nangyayaring ito. Ako meron pang isa pero mamaya ko gagawin. Inisa lang babagitin. Nabalitaan na ba nyo? DDS din ito. Si attorney din ito. Si Raul Lambino. Pinagpapaliwanag ng Supreme Court kung bakit hindi siya pwedeng maharap sa administrative. Pwede pa yan na disbarment ang mangyari sa kanya. Dahil doon sa fake na naman, visit na fake talaga. Temporary restraining order. Pinake niya nung si Duterte hinuli noong March 11 na meron daw TRO ang Supreme Court. Temporary restraining order ay wala naman pala. Nagalit ang Supreme Court. Pinagpapaliwanag siya in 10 days kung bakit hindi siya dapat marap sa administrative. Papunta ng disbarment pa yan pag kami namalas-malas sila Bino. DDS din yan. Naloko na. Sabit-sabit talaga. Kaya iwas kayo. Napakarami nilang pakulo, kalokohan, fake, para sirain ang ating gobyerno, ang reputasyon ng gobyerno, ng Pangulo at ng mga Pilipino sa buong mundo. Sila pala ang nasa likod nito. At
At nako, eto pong si Harry Roque, aba, ay nagpapalusot pa po at sinasabi na may gumigipit lang daw kay Pebbles, kaya daw po ito ay nagsalita doon sa TRICOM. Pero alam niyo po, etong si Pebbles ay kaibigan to nila Boss Mike at walang ano dito sa taong to, sigurado ko walang manggigipit dito kasi hindi naman to kailangang gipitin, hindi naman to kailangang takutin. Pag alam nito, na nasa tama siya, dun siya sa tama, dun lamang siya sa katotohanan. So inilabas niya lamang ang katotohanan. Napagkukwentuhan na namin nila Sir Mike, ito nga si Pebbles, at tingin ko ay hindi siguro na kaya din ni Pebbles kung ano yung ginagawa nila Harry Roque. Kasi sila Harry Roque at ang grupo nito ay ang ginagawa nilang paninira kay PBBM ay talagang galawang desperado na. Kumbaga kapit na sa patalim ang ginagawang paninira nito. Ngayon na ito po yung paliwanag ni Pebbles Talakera. Pero Ang pinag-uusapan po doon is kung kailan ilalabas, paano ilalabas, at sino ang maglalabas. So ibig sabihin, Miss Pebbles, nung mga oras at panahon po na yun na kayo kausap ni Harry Roque sa Hong Kong, wala kayong idea na deepfake Na may or ganun peke pala, yung video Wala na po yun? po, wala. Oo. Wala rin kayong idea nung una na may ipepresent sa inyo na mga video. Wala po. At nung sinabi niya sa inyo, so doon sa pagkakaintindi niyo, doon sa pananalita niya, paniwala siya na totoo talaga yung video? Hindi po siya nagsabi na niniwala siya na totoo yung video. Wala po siyang sinabing ganun. Pero sorry ha, based sa akin sa isip ko na that video is ginawa. Ang sabi kasi niya, nagpalabas siya ng statement, Miss Pebbles, kahapon, sabi niya, Opo. ine-expectan niya na magsisinungaling kayo, ine-expectan niya na babaliktad kayo kasi nga daw ginigipit kayo. Ano po reaksyon ninyo dito? Wala pong gumigipit sa akin. Sa gandang ba namang to, tingnan mo. Wala pong gumigipit sa akin. Okay po yung buhay ko. Walang gumigipit sa akin kasi kung may gumigipit sa akin, hindi ako lalabas ng bahay. Hindi ako makipag-banding sa mga kamag-anak ko, hindi ako magmo-mall. Pero bago ko ulit ipasa sa partner ko, Miss Pebbles, ano ang nag-motivate sa'yo para sabihin itong katotohanan na pinaniniwalaan mo na to na nanggaling kay former Secretary Roque itong video na to? Kasi po, unang-una, lumalaban siya, pero nagtatago siya. Ngayon, kung gusto mong lumaban, umuwi ka dito sa Pilipinas. And naisip ko na rin po, bilang pagbalik ko kay BBM, na para matigil na yung lagi ko nababasa yung bangag, adik, di ba bangag yung presidente nyo. Sabi ko, it's time na basagin ko na yung issue tungkol dyan. So, naisip ko na meron naman TRICOM na pwedeng tumulong sa akin kung paano ko siya ilalabas or sasabihin yung katotohanan. Kaya hindi po scripted yung TRICOM. Ako po yung kumontak sa kanila kung paano ako lalabas para magsalita. So bukod ho dun sa napag-usapan ninyo sa Hong Kong during your dinner with Harry Roque na ilalabas ng dapat ng mga international vloggers, ano ba ang instruction, ano ba ang goal ng pagpapalabas po ng video na yon, nung time po na yon? Para pabagsakin si BBM, ang presidente. Para siraan po ang presidente, yun na po yung main goal nila. Sinabi sa inyo ni Harry Roque na ganon o... Hindi po, kasi bakit kayo magpapalabas ng isang peking video kung wala kayong goal? Hindi, ano nangyari ng mga sumunod? Kailan ninyo nalaman halimbawa na deepfake lang pala yung video at nung nalaman ninyo, anong naging initial na decision Hindi. at reaction po ninyo? Kasi po, ganito po yan. Linabas nila yung video 2 days before the SONA. Oo. So, planado. So ibig sabihin nga po, nung nalaman po ninyo na deepfake lamang po itong video, kayo po ba'y nakapagpakalat na ng content na yan sa inyong vlog? Nung time na linabas nila yan, sabi pa nga po nila, kinorek nila ako Nabasa ko po yung statement ni Harry. Kinorek nila ako na hindi daw po sa Vancouver pala linabas yung video. Yung unang linabas yung video, kundi sa New York. So, okay, di ibig sabihin, kayo yung nagpasimula. Kinorek niyo ako, kayo nagpasimula na naglabas ng video kasi wala naman ako dun, hindi ko naman yung alam. Nung sila yung nagpasimula na naglabas yung video, nung linabas na po yung video, sinend po yun sa akin. And then ginawa mong content? Hindi ko po pinost yung video, in-screenshot ko lang, tapos pinost ko. Tapos kasi nung nakita ko yung video, alam kong fake agad.
So hindi mo na i-share yung buong video, kundi Hindi screenshot ko po lamang. siya shinare. Anong caption? Ang caption po is parang, ayan, hindi ko matandaan pero meron kasi akong kopya, sayang hindi ko, Oo. Anyway, kung hindi mo man maalala yung caption, meron bang instruction sa inyo kung anong ilalagay na caption or sarili mo lang? wala naman, wala. Sa katotohanan, wala po. Miss Pebbles, talong ko lang, backtrack lang ulit ako ng konti. Sabi nyo, nung una na kay BBM vlogger kayo, and then, paano kayo eventually napunta sa group ni former Secretary Harry Roque? Hindi po ako nagpunta sa grupo niya, siya po ang nagpunta sa akin. Nag-connect siya sa'yo, nag-communicate, tumanap ng connection para makausap ka, makasama ka? Hindi po. Kasi meron pong tinatawag na maisog rally. Baka Maisog, narinig niyo po yun. Opo. Na-invite po kasi ako doon. Mhm. Sa Hong Kong. As a Sa Hong speaker. Kong. Opo. And then, As one of the speakers. So doon po kami nagkita. nakipag-collaborate na siya sa'yo. And then nagkausap na kami. Doon sa mga una yung mga discussions, kasi ang sinasabi nito, Miss Pebbles, kayo na nga lang ang magpatunay din kung totoo o hindi. Sa mga ganyan, binabayaran kayo. Sa pagbibigay din nyo ng komento, binabayaran kayo. Doon sa mga ipinalabas na deepfake na video na yan, may alam ka ba na may binayaran ang grupo na yon para ipalabas ito? Wala po. Wala po akong alam. In fairness, wala po akong alam dyan. So talagang ito pong si Harry Roque ay kinalaban ng ating gobyerno. Sana ito po yung mas maimbestigahan ng ating PNP Chief Marbil, CIDG Chief General Torre at lahat po, pati NBI Cybercrime, PNP Cybercrime, maimbestigahan po ito dahil ito po ay malaki po naging epekto nito sa ating mga kabuhayan, lalo na sa mga Pilipino. Maaaring itong balita na ito, nakarating ito international merong mga media around the world ang kumuha po nitong video na ito at binalita nila sa kanilang mga kababayan sa ibang bansa at sinabi nga po na meron nga daw po ganitong video ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pwede ngang mga investor ay hindi po tumuloy na makipagtransaksyon dito sa atin dahil nga po sa video na ito. Dahil sa paninira kay PBBM. Pwedeng yung mga turista hindi rin po tumuloy dahil nga po sa pangamba na kung yung presidente nga nagpupulburon, what more pa kaya ang mga tao doon. Di ba? So napakalaking kasiraan po ito ng ating bansa. Napakalaking kasiraan nito at ito po ay dapat na may magbayad, dapat na may makasuhan at dapat po na may mahuli. Ito pala ang dahilan kung bakit itong si Harry Roque walang tigil sa pagsigaw na lumabas na ng EDSA. Walang tigil sa pag-anyaya na magkagulo na at magrevolusyon na ang mga tao sa gobyerno. Ito na pala yun. Ito pala yung kanyang pinagkakalat. Kaya pala, gano'n na lang kasidhi etong si Roque na sirain ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi nga po malaki po na pagkapahiya ang naranasan niya dahil nabuking ang kanyang mga transaksyon noon sa Pogo. Pati yung kanyang mga ginagawang kabulastugan noong may Pogo pa po dito sa Pilipinas ay lumabas dahil po sa Quadcom. At galit na galit siya kasi hindi siya pinagtanggol ni PBBM. Kasi nga po alam nyo si PBBM, pag ikay nasa tama, pag ikay kumakampi sa batas, pag ikay sumusunod sa batas, ikaw ay ipagtatanggol ni PBBM. Pero pag ikaw ay gumagawa ng katarantaduhan, lumalabag ka ng labag sa batas, malabo kang kampihan ng ating Pangulo, di ba? So, yun yung aking napatunayan dito na talagang si Harry Roque po ay desperado sa pagpapalaganap ng fake news para sirain ang ating Pangulo at ine-enable niya itong mga vlogger na ito katulad nito sila Badoy, galit na galit yan kay BBM kapag nagsasalita, di ba? Lalo sa gobyerno. Si Jeff Celis, si Sasot na nagtatago sa China at etong kung hindi siya nagtatago ba't di umuwi, di ba? Tapos ito si Mark Lopez. Kaya pala ganyan ang kanilang mga naratibo, kaya pala ganyan ang kanilang mga pinagsasabi sa kanilang mga social media accounts dahil nga po merong isang Harry Roque na tumatayong leader ng mga fake news peddler. Wow! Pati nga yung tungkol sa West Philippine Sea. Kaya nga yung Mark Lopez ay kinontempt na, pinakukulong na within 10 days yan sa Kongreso sa oras na mahuli. Kasi
Kasama yan sa nagsabing ang Pilipinas daw ay nagwa-water cannon din. Kailan pa naman nag-water cannon ng Pilipinas? Wala. Tayo ang biktima ng water cannon ng Republican, ng Chinese government, Chinese authority. Hindi ba? Ay, naku, ha? Marami tayong pag-uusapan. Ay, yaring-yari kayo. Kaya ingat. Hindi pa ba kayo nagsasawa sa mga kalokohan itong grupong ito? Nagkawindang-windang na sila. Nagkasabit-sabit na sila. Mula nang makulong si Kibuloy, makulong si Duterte, lalabas ang lahat ng kanilang ginawang labag sa batas. Panluloko, pambubudol, panlilinlang sa kanilang mga followers. After all, yun lang naman mga followers nila ang naniniwala sa kanila. Ako at yung Marcos loyalists, Marcos supporters, at silent majority ng matitinong Pilipino hindi naniniwala sa kanila. Sila rin ang nagrarambulan na ngayon dahil yung testigo, dating kasamahan nila. Kung hindi man siya DDS, pero nasa meeting, nasa rally ng DDS, ibig sabihin, napasok sila. At yun ay na kumakanta ngayon, idinidiin si Harry Roque at si Maharlika. Naloko na. General Torre, napakataas po ng expectation ng ating mga kababayan sa inyo pong gagawin na paghuli dito sa mga vlogger na to na mga fake news peddler. Sana po ay mabigyan ng hustisya ang ginawa nilang pambababoy sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Si General Torre lamang ang ating sasandigan dito sa mga oras na ito dahil alam natin na si General Torre po ay kayang-kayang gawin. Kung si Kibulok nga di ba nahuli? Walang kaproblema. Ilang araw lang nagkaroon ng pagtitiis si Kibulok sa ilalim ng lupa pero nahuli pa din. Si Digong, tinanggihan ng asylum sa China ay ngayon po nung lumapag sa NAIA, nahuli din ni General Torre. Wala pong kahirap-hirap na dinala po doon sa ICC. Ito pa kayang mga vlogger na ito na mga kutong lupa lamang at mga wala namang lakas at wala naman talaga itong mga masasabing mga proteksyon mula po sa mga kakampi nila o sa mga Panginoon nila dahil ngayon pong oras ng kagipitan, walang tutulong sa mga vlogger na to at hahayaan lamang silang mahuli. Wala pong makakatulong dito sa mga vlogger na ito kapag si General Torre na ang humuli po sa kanila at tumrabaho para hanapin sila at isuko sa TRICOM at para po maimbestigahan na din ang pulburon video na talaga naman pong sumira sa ating bansa, sumira sa ating Pangulo, sumira sa ating turismo at sumira po sa ating ekonomiya. Ito po ay isang malaking destabilisasyon, isang malaking tawag dito? Hindi lang destabilisasyon meron pang isa nakalimutan ko ano tawag doon sa hindi ko masabi yung word Basta ito isang malaking naging malaki po ang epekto nito sa buhay ng mga Pilipino dahil marami po sa ating mga kababayan ang tumawag ng bangag sa ating Pangulo, tinawag na adik ang ating presidente at hanggang ngayon, binabastos po si PBBM nang dahil po sa pulburon video na fake news, na deep fake, na AI, na altered netong nilabas ni Harry Roque. So, Harry Roque, kailangan mo magbayad. Sana po talaga ay lumabas na ang warrant of arrest nito. Sana po ay madagdagan ng kanyang kaso patungkol po dito sa pulburon video. At hulihin na rin po siya ng Interpol kung nasaan mang lupalop siya magtatago soon. So, lamang po maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.